Paano nga ba gamitin ang Punnett Square? Bago magsimula ay atin munang re-reviewin ang mga terminologies na mababanggit sa video na ito. Ang anumang katangian natin ay nakasalalay sa isang bagay na tinatawag na gene. At ang bawat gene ay may dalawang version na tinatawag na allele. Ang isa ay tinatawag na dominant, ang isa naman ay recessive. Ang dominant ay lumalabas kapag may isa o dalawang allele, samantalang ang recessive ay lumalabas kapag may dalawang allele. Ang alleles ay sinasagisag ng mga letra. Mayroon din tayong tinatawag na homozygous dominant at homozygous recessive. Ang homozygous dominant ay may dalawang capital letters, samantalang ang homozygous recessive ay mayroon namang dalawang maliliit na letters. Kapag magkasama naman ang capital letter at small letter, tinatawag itong heterozygous allele. Gaya nga ng sinabi ko, ang alleles ay sinasagisag ng letra. Sabihin natin ang gagamitin nating letra sa Punnett Square ay letter T. Ang capital letter T ay para isagisag ang dominant. At ang small letter t ay sinasagisag ang recessive. Maaari nating gamitin ang anumang letra. Pero mas madali lang kapag capital letter at small letter ang gagamitin kagaya ng B. Pwede nating ipakita ito sa pamamagitan ng Punnett Square. Ang Punnett Square ay isang pamamaraan upang ma-predict natin ang kalalabasan ng isang cross. Halimbawa, gamitin natin ang Punnett Square sa pag-predict ng cross ng mga halaman mula sa F1 generation or first filial generation at ng isa pang F1 generation or first filial generation. Tandaan, ang F1 plant ay heterozygous. Dahil dito, ang matangkad na halaman mula sa first filial generation or F1 ay sinasagisag ng ganito, isang malaki at maliit na letra. Ang tawag dito ay genotype. Ang genotype ay naglalarawan sa genes na taglay ng isang organismo. Ang kinalalabasan naman ng katangian ng isang organismo ay tinatawag na phenotype. Ang genotype ng F1 generation ay heterozygous tall, at ang phenotype naman ay tall. Pwedeng magkapareho ang phenotype ng dalawang halaman pero magkaiba ang kanilang genotype. Tulad ng mga halaman na P generation o parental generation at F1 generation or first filial generation. Pareho silang matangkad pero ang parental generation ay homozygous tall, samantala ang F1 generation ay heterozygous tall. Kapag gumawa tayo ng cross ng dalawang heterozygous tall na halaman, gagamit tayo ng Punnett Square upang ma-predict natin ang kalalabasan ng kanilang magiging anak. Guguhit tayo ng Punnett Square na may 4 na box, kagaya ng nasa larawan na parang bintana. Sa taas ay isusulat natin ang capital letter T at small letter t. Dahil ito sa paggawa ng sperm cells or egg cells, naghihiwalay ang mga alleles, kagaya na napag-aralan natin sa cell division na meiosis. Ang isang egg cell or sperm cell ay dala ang isang capital T, at isang sperm cell at egg cell naman ang may dala ng small letter t. Sa kaliwa ay ilalagay din natin ang capital letter T at small letter t, dahil parehas sila na mayroong parent na heterozygous. Pagkatapos ay pupunuan natin ng mga letters ang mga boxes gamit ang mga letra mula sa itaas at mula sa kaliwa. Tulad ng nakikita nyo, ang letra sa itaas ay itatabi natin sa letra na nasa kaliwa. Tulad ng nakikita nyo, ang letra sa itaas ay itatabi natin sa letra na nasa kaliwa. Sa pangatlong box ay ulitin muli ang proseso. Pagtabihin ang malaking letter T mula sa itaas at ang maliit na titik T mula sa kaliwa. Sa huling box, pagtabihin na muli ang maliit na letter T mula sa itaas at ang maliit na letter T mula sa kaliwa.
makikita natin na mayroong tatlong matangkad na anak. Lahat ng may capital letter na T ay matangkad. Ang may tatlong bilog ay mayroong capital letter T, kaya naman sila ay matatangkad. At ang nag-iisa na mayroong dalawang maliit na letter T ay pandak o cute. Kung mapapansin nyo, ito na ang nabuo nating mga anak mula sa ating Punnett square. Ang kanyang genotypic ratio ay 1:2:1. Ibig sabihin, ang tsansa na magkaroon ng malalaking titik o homozygous stall ay 1 or 1/4 or 25%. Ang chance naman na magkaroon ng heterozygous stall or malaking titik at maliit na titik ay 2 or 1/2 or 50%. Samantalang, ang homozygous short naman ay meron tayong chance na 1 or 1/4 or 25%. Alamin naman natin ang phenotype or magiging itsura ng kanyang magiging anak. Mula sa ating ginawang Punnett square, meron siyang phenotypic ratio na 3:1. Nangangahulugan na may tatlong matatangkad or 3/4 or 75%. At merong nag-iisa or 1/4 or 25% na cute or pandak. Naunawaan bang mabuti ang Tagalog version ng ating lesson? Kung gayon, subukan ang sumusunod na activity.